Meron tayong mindset na, naku, susunod na presidente na si VP Sara. So nagtatanungan ngayon, wala Lalo bang na ngayon, alternative? lumalabas, may karamdaman yung presidente. This is truth on the line. Sinasabi ng Tama. mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin eh. Di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Panahon ni... Yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, nung panahon ni GMA, ang frontliner si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco, mataas nun until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy, si Villar, ang mataas. Manny Di ba? Villar. Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa, mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Digong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka-sigurado. No? Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Nagsabi na sila na ayaw eh. Ayaw, pero marami kasing ayaw, nagbabago posisyon eh. Huwag mo rin i-underestimate ang mga pink. Dahil together, medyo may... 15 million yun nung nakaraang election. Medyo malaki rin yan pag nagsama-sama. No? Bagamat, sabi ni Lenny, ayaw na niya. Ayaw na rin niya. Pero sabi rin niya, I will decide in 2027. Ibig sabihin may counting opening. No? Okay. Yan. Tapos sa government, may nagpakilala na si John Vic. Pero meron ding nagpaparamdam na dalawa na baka mas mataas. Si Vince. Vince at saka si General Torre. Sa ngayon kasi si General Torre nasa gobyerno eh. And including Ralph Recto also. Yes. Nababalitaan namin. So may mga nagpaparamdam. Kaya tingnan natin kung magkakaroon na ng traction this year. Pero lahat yan mangyayari this year. Hindi kaya may go signal ni BBM, titingnan niya, sino kaya sa mga tao ko pwede? Posible, pero lahat naman kasi, ang tingin, hindi pwedeng dalawa ang lalabang kay Sara o tatlo. Kasi syempre naghahanap din si President Marcos ng tao na papalit sa kanya who is sympathetic to him. Pag nanalo si Sara, that's the end of the entire clan. Correct. Kaya kung wala siya, I think he will support anybody who can defeat Sara. Oo nga. Diba? Yun yung issue rito. Dahil kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan. Iwa-wipe out ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang mga Tulpo. Kaya lahat yan, nag-iisip, dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang. Dahil pag more than one, panalo si Sara. Sige. Bago natin, medyo, wala ka ba nababalitaan na medyo malakas? Well, indicatively, pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog. Di ba? Dinudumog siya eh. Kakatawas siya eh. Dinudumog, no? Masa, tiga Mindanao, di ba? Kaya yata siya natanggal PNP. Oo. Si Vince, medyo umaangat din, no? Dahil bata, no? Telegenic, performative yung ginagawa. Biro mo, sa Maharlika, di ba? Yung lahat ng proyekto, pinupuntahan niya, tapos nagmumura. Tapos ngayon may campus tour. Sabi ko, parang may plano. Di ba? Yung ganun, no? So, at least for now, merong 3 o 4 na nag-iisip galing sa gobyerno. No? Pero pag bumuho si BBM, ang approval rating, syempre tatamaan sila. Oo nga eh. Di ba? Kaya it is in their interest na wag gumuho si BBM. No? Pero again, sabi mo nga, kahit sino pa yan, alam ng lahat na non-Duterte, dapat isa lang.